Ito pala ang kwento ng buhay ni Rene Bater Bonilla, isang basketball player sa Pilipinas at naglaro para sa koponan ng Ateneo de Manila University. Halika mga kakwento, samahan ninyo ako at alamin natin ang naging kwento ng kanyang buhay bago siya pumanaw. Si Rene Clark N. Bater Bonilla, na mas kilala sa palayaw na Bobat, ay ang kwento ng pinakapuras na pangarap ng isang Pilipino. Isinilang sa kabitak ng karalitaan sa puso ng Mindanao, ginamit niya ang kanyang matayog na taas, pambihirang talento, at walang matitinag na pananampalataya upang maiangat ang kanyang pamilya. Ngunit, noong reached niya na ang pinakatuktok ng kanyang mga pangarap, tragikong naputol ang kanyang buhay, na nagpasimula ng pambansang panawagan para sa katarungan at pananagutan. Payak na panimula sa mga lupaing peatland. Isinilang si Rene Bater Bonilla, noong May 8, 2007, sa tahimik na bayan ng Talacogon, Agusan del Sur. Lumaki sa maseselang ekosistema ng Agusan Marsh Peatlands, ang kanyang kabataan ay nakatali sa matinding paghihirap sa pananalapi. Siya ang pangalawa sa 7 anak ni Boboy, isang masipag na driver ng tricycle, at Roblin, na kumikita sa pamamagitan ng pagtitinda ng isda. Sa siyam na bibig na kailangang pakainin, ang pagbibigay ng pangunahing edukasyon ay isang walang patid na pakikipaglaban para sa pamilya Bater Bonilla. Ang tulong ay bahagyang nanggaling sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program for Fish, ng pamahalaan, na sumuporta sa edukasyon ni Rene mula kindergarten hanggang sa junior high school. Ang pag-usbong ng isang magaling na atleta. Habang pumapasok si Rene sa kanyang kabataan, mabilis na tumaas ang kanyang pisikal na pangangatawan hanggang sa maging isang 6'4" na powerhouse. Dahil sa pagkilala sa kanyang pambihirang pisikal na katangian at likas na kakayahan sa palakasan, ipinakilala siya ng kanyang ama sa basketball sa napakabatang edad. Para kay Rene, ang palakasan ay hindi kailanman naging isang libangan o laro lamang, ito ay isang lifeline, isang gintong tiket palabas sa sistemikong kahirapan. Iniwan niya ang kanyang bayan upang mag-aral sa Ateneo de Davao University bilang isang scholar athlete, kung saan mabilis siyang nakibagay sa mas matinding kompetisyon. Sa ilalim ng gabay ng kanyang mga naunang coach tulad ni Phil Amano Blancaflor Jr., ang sipag ni Rene ay nagpareho sa kanya bilang isang elite prospect. Taglay ang taas, court vision, at hindi matitinag na pagsusumikap. Sikat niyang pinangunahan ang Davao Region sa isang makasaysayang gintong medalya sa 2025 palarong pambansa, na nagbigay sa kanya ng palayaw na Mr. MVP mula sa kanyang minamahal na komunidad. Sa kabila ng kanyang mabilis na pagsikat, napansin ng mga nakakakilala sa kanya ang kanyang malalim na kerendahan ng loob. Isang matapat na kabataan, madalas na nagpo-post si Rene ng mga talata ng Biblia sa kanyang social media at ibinibigay ang papuri sa Diyos sa kanyang mga tagumpay, na humakat sa puso ng mga lokal na tagahanga ng basketball na nakakita sa kanilang sarili sa kanyang payak na pinagmulan. Isang tiket patungong Maynila at ang natupad na pangarap. Sa gitna ng 2026, nagkatotoo ang pinakapangarap ni Rene. Nakakuha siya ng pansin mula sa mga elite collegiate scouts at nakakuha ng isang prestihiyosong scholarship sa basketball sa Ateneo de Manila University Blue Eagles. Noong June 4, 2026, baon ng matinding karangalan, matataas na ekspektasyon, at taon ng mabigat na pagsasanay, sumakay si Rene sa eroplano patungong Maynila upang sumali sa isa sa mga pinakamahusay na athletic program sa bansa. Sa wakas ay nakapwesto na siya upang makamit ang katatagang pinansyal na labis niyang hinahangad para sa kanyang mga magulang at mga kapatid. Ang trahedya sa Aurora. 4 na araw lamang matapos makarating sa kabisera, ang pangarap ay naging isang pambansang bangungot. Noong June 8, 2026, eksaktong 1 buwan matapos ipagdiwang ang kanyang ika-19 na kaarawan, nagsagawa ang Ateneo Men's Basketball Team ng isang team building activity sa Paco, Aurora. Sa nasabing outing, si Rene at ang kanyang 21 taong gulang na teammate na si Chukwuemeka Divine Adili, isang Nigerian student athlete, ay tragikong nalunod matapos tanggayan ng dagat. Ang mga paunang investigasyon ng lokal na pulisya sa Aurora ay nagpahiwatig na ito ay isang tragikong aksidente.
Sinabi ng mga saksi na ang mga atleta ay nakatayo sa mababaw na tubig nang biglang hinaltak ng malalakas na alon at matinding ilalim na agos ng tubig malayo sa dalampasigan. Ang pakikipaglaban para sa katarungan at ang pamanang inawan. Ang biglaang pagkawala ay nagdulot ng malaking gulat sa komunidad ng palakasan sa Pilipinas, ngunit ang salaysay ay mabilis na nagbago mula sa pagluluksa patungo sa matinding galit. Ipinahayag ng ina ni Rene ang matinding sakit ng kalooban, kung saan isiniwalat niya na hindi siya pinagpaalamanan sa mga detalye at noong una ay pinagkaita ng mga larawan o video ng labi ng kanyang anak. Lalo pang tumindi ang galit ng publiko sa itinuturing ng marami na hindi sensitibo at sekretong pagtugon mula sa pamamahala ng Ateneo de Manila University. Naglunsad ang National Bureau of Investigation, NBI, at Criminal Investigation and Detection Group, CIDG, ng buong investigasyon. Noong June 18, 2026, isinaad ni CIDG, Director Major General Robert Alexander Moro II, na ang mga pagkasawi ay hindi isang aksidente, na itinuturo na ang koponan ay ipinadala sa napakadelikadong kondisyon ng dagat kung saan walang sino man ang dapat na lumalangoy. Humingi rin ang pamilya Bater Bonnie ng Immigration Lockout Order laban kay Head Coach Tab Baldwin upang matiyak ang buong kooperasyon sa mga legal na proseso. Noong June 24, 2026, si Bobat ay sa wakas inihimlay sa kanyang sariling bayan sa Talacogon. Bagamat hindi na nakita ng bansa ang kanyang paglalaro sa entablado ng UAAP, o sa mga propesyonal na liga, ang kanyang 19 na taon ng buhay ay nag-iwan ng hindi mabuburang marka. Nananatili siyang isang makapangyarihang simbolo ng pag-asa para sa libu-libong batang nangarap sa mga lalawigan sa buong Pilipinas. Nagustuhan nyo ba ang ating video mga kakwento? Wag mo naman kalimutang i-like ang video natin at i-follow mo na rin ako para updated ka sa mga bagong video natin at i-comment mo na rin dyan sa baba kung saan lugar ka para alam ko kung saan nakarating ang ating video. Salamat!